Breaking news po ito mga kababayan, mga preso. Inanod, binaha ang mga kulungan. Grabe ito mga kababayan, bangkang sinakyan, kinain ng malaking baha. Halaka mga kababayan, ano ba yung tinutukoy natin na preso? Syempre tayong mga naghihirap ngayon dahil po sa flood control isyong ito na sinasabi ni Erwin Tuplok na kalimutan na lang, ibigay na lang at ipaubaya sa DPWH at kay Ping Lacson at kay Remulla. So ngayon mga kababayan, buong Pilipinas nagdurusa ngayon. Matindi ito, pati mga evacuation center na ang alam natin ay payapa at ito ay pupuntahan ng mga kababayan natin na binaha, pero baha din mga kababayan. Talagang mga preso tayo ng kasakiman ng mga pagnanakaw. So ngayon mga kababayan, panoorin po natin ang bangka ng isang preso na inanod ng baha. Nagkagutay-gutay. Naku po, nagkagutay-gutay ang bahay, pati yung bangka. Nilamon ng malakas na alon dahil nga po sa flood control na ito. Grabing balita ito mga kababayan. Ito pong balita. Net 25, mata ng agila. Antindi ng balita. Ito po. Naanod ang isang mangingisda habang isinara naman ang ilang kalsada sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa walang tigil na pag-ulan. Para sa detalye, may report si Fe Bacunawa. Naanod ang isang mangingisda habang tinangay ang bangka nito dahil sa malakas na agos ng baha sa tabing dagat sa Bauan, Batangas kaninang umaga. Ayon sa ulat, nagmula ang malakas na agos sa bukana ng ilog patungong karagatan, dahilan upang matangay ang bangka at mabali ang katig nito. Agad namang sumaklolo ang mga kapwa mangingisda at nailipat sa ligtas na lugar ang bangka. O nakita nyo mga kababayan, alam nyo ba na buong Pilipinas ay binabaha? Swerte na lang po kami dito sa parte ng Bulacan dahil bundok yung bahay namin. So hindi po kami apektado ng nangyayaring karumal-dumal na sinapit ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Lalong-lalo na dito sa Marilao, Bukawi, Hagonoy, Marilao. Talagang hanggang mata yung kanilang nararanasan na baha. Kaya tayo mga kababayan, mga preso, mga nakakulong sa flood control issue. Tama ang sinasabi ng Marcoleta, pinagnakawan tayo ng mga animal na mga hestas barabas, mga bobolista, tangalista, magising kayo sa katotohanan. Anong ginagawa ng gobyerno? Wala mga kababayan. Sinasabi ni BBM, pagkadating ng baha at ulan, hindi na tayo makakaranas ng baha. Ngayon budol ulit tayo mga kababayan. Kaya itong bangkang ito, halos mangisay-ngisay po sa takot. Ito na po. Nailigtas din ang mangingisdang sakay nito. Pansamantala namang isinara ang isang tulay sa Barangay Santo Niño, Batangas City matapos itong mapinsala ng magnitude 5.4 na lindol na yumanig sa lugar. Tuluyang nasira ang pundasyon ng tulay sa malakas na pagragasan ng tubig dulot ng walang tigil na pag-ulan. Pinayuhan ang mga residente sa lugar na dumaan muna sa ibang ruta, partikular na sa Barangay Pinamukan Silangan at Barangay Tabango Dao. Ayan mga kababayan, so dito naman, kilala nyo po si Joy Barcoma. Mga kababayan na ito si Joy Barcoma. Magugulat po kayo dahil pati yung evacuation center na ang akala niya ay ito ay magiging kanlungan ng mga kababayan natin. Kaya tayo'y mga preso nakakulong sa nangyayaring pagnanakaw na ito. Kinukulong tayo para tayo mga preso. Hindi tayo makaligtas sa mga sakuna ngayon. Tapos sasabihin ni Erwin Tuplok, huwag niyo nang pakialaman ng flood control. Ibigay na yan kay Remulla. Puro ano na lang. Mas importante yung mga bagay-bagay na pag-uusapan, hindi na flood control. Kaya ngayon mga kababayan, ito, Joy Barcoma, kilala niyo po ito mga kababayan, sikat na host ito. Halos maanod siya sa baha sa evacuation center. Hello po mga tao, kasalukuyan po tayo nandito ngayon sa baha at kung hindi niyo po na itatanong, maulan po dito ngayon. At nandito po tayo sa evacuation center na supposedly po ay dapat ligtas na lugar po para sa ating mga kababayan. Pero kung makikita nyo, dahil evacuation center po natin ay binabaha. So sana po ayusin lang
mga desisyon natin sa 2028 para hindi na po nakakaranas ng ganitong klaseng inconvenience yung mga kababayan natin na nakakaranas po ng pagbaha at syempre pangangailangan lumikas sa panahon po ng habagat o ng bagyo at tulad na pag-ulan. Ayan mga kababayan, o sabi ni Joy Barcoma, sikat po na nanalo po to sa pageant eh. Alam ko, Miss Universe or Miss International, basta magaling na ano ito na host, nag-host sa mga event ito at nasa mainstream media na din. So dito talaga sinasabi niya, maging wise na tayo sa pagboto sa 2028. Huwag na tayo magboto ng mga budol-budol. Mga bobolista, gumising kayo! Tanging Iglesia ni Cristo na lamang ang tumitindig sa katotohanan dito mga kababayan. Wala kayong ibang makitang reliyon na tumitindig sa katotohanan. Ito lang kinabibilangan ni Senador Marcoleta, ang matapang at tumitindig sa ngalan po ng katotohanan ng batas at sa ngalan po ng Biblia. So dito, nababati ko si Erwin Tuplok dito, kalimutan na lang daw ang flood control. Mga hestas, barababas. Nako po mga kababayan, manggigigil talaga kayo sa mga hestas na ito. Heto ba ang balita? Dito po sa ilang lugar sa Metro Manila na lubog na din. Ito po, tingnan po natin. Talagang nabaha-baha na po. Talagang magugulat kayo sa nangyayari ngayon dahil nga sinasabi nila, kalimutan na lang daw natin. Isipin nyo, yung nag-iimbestiga po ng flood control, si Senador Marcoleta pinakulong. Gusto kasi nila mga kababayan, wala nang lumalaban sa mga kawatan. Isipin nyo, si Senador Marcoleta, binabaha na rin sa Payatas City Jail. Halos na doon, mga baha na rin yung mga kabahayan doon. So si Marcoleta, kawawa naman, binabaha na doon. Kayo mga hestas, balasubas kayo. Si Marcoleta ang kinulong nyo. Siya lang naman ang nag-iisang senador na matapang na lumalaban at si Cayetano at si Robin Padilla at si Bongo. So dito mga kababayan, talagang pinuputakti ang mga hestas balasubas na nagnakaw sa flood control. Kaya ito ang sa inyo. Masampal kayo sa muka, masampal kayo ng sapatos na nakaapak ng tae, na ebak. Ligtas sa mga lungsod sa Metro Manila sa tindi ng ulang dala ng habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa Parañaque City, lagpas tao ang baha sa Purok 3 San Isidro Silverio, kaya nagtulong-tulong ang mga residente at gumamit pa ng lubid para mailikas ang mga na-stranded bago dumating ang mga rescue team. Pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay sa Veraville 2 homes sa Barangay San Isidro Valley 6, kaya naman nanawagan ang ilang residente ng tulong para makalikas sa mataas na lugar. Sa Barangay Moonwalk, umabot hanggang bewang ang baha kung saan nagsagawa ng rescue operation ng mga volunteer at nagkaloob din ng libreng sakay para sa mga na-stranded. Nakita nyo, puro baha na po ngayon mga kababayan. Talagang hindi na po mapigilan ang nangyayaring baha. Sasabihin nila, itoon na lang daw sa iba yung problema, wag na sa flood control. Kasi nga kayo ang nasa sa listahan. Nako po mga kababayan ko. Ang lalaking ito nilusong ang lagpas dibdib na baha sa San Andres Street Valley 2 sa Parañaque para makauwi ng bahay sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa Las Piñas City, hindi madaanan ng maliliit na sasakyan ng ilang bahagi ng Zapote Road dahil sa mataas na baha. Aabot sa 145 mga pamilya o 542 individual ang dinala sa evacuation center sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3 dahil sa panganib ng pagbaha sa kani-kanilang mga bahay. Nakita nyo mga kababayan, talagang matindi ang baha na nararanasan natin nung si Duterte. Walang ganitong mga baha mga kababayan. Ngayon lang naranasan, tingnan nyo po yung ibaha. Ng pagbaha, syempre pangangailangan lumikas sa panahon po na. Tingnan natin pa yung iba, baha sa Cavite. Tingnan nyo po mga kababayan na Cavite. Ito po, tingnan natin, matindi tong balitang ito. Kita nyo 3 hours ago grabe ang baha mga kababayan ko. Kita nyo hanggang tao na po ito. Grabeng mga balita ngayon, puro baha talaga. Tingnan nyo ito.
baha na. May araw pa niyan pero ang hapon pag tag-ulan. Ito po. This video taken this morning, may araw pa niyan pero maghapon ang pag-ulan, nataas pang baha pero salamat naggawan ng temporary na labasan ng tubig kahit papaano nababa na. Ganja. Ayan po mga kababayan, grabe ang balitang ito. Ayan, puro baha-baha na tayo mga kababayan ko. Wala na. Nalunod na ang mga preso dito. Tayo ang mga preso. Para tayong nakakulong sa baha dahil hindi ginawa ang trabaho ng mga sarap mamurahin ng mga hesas balasuba sa mga ito. Tapos yung mga tangalista, tuwan-tuwa pa. Pinangakuan na ng 20 pesos sa bigas at racket-racket. Sinamba pa yung kanilang puon. Ako po mga kababayan ko. Ang tindi mga kababayan, ang baha dito. Alaka. Ayan, wala nang makita dito. Wala nang makita. Ayan. Lahat ng bahay nakapatay na mga kuryente dahil abot Alaka. na lahat ng outlet. Diyos ko po. Ayan. Alaka. Tapos pupunta kayo dito, mamimigay ko bigas, dilata. Alaka. Di namin kailangan yun. Hala Kailangan ka. namin ma-actionan tong lugar na to. Alaka. Ala, bigas-bigas na naman ang sasabihin nila. Bigyan ng ayuda. Oy, mga PI kayo. Ayan, lahat ng Hindi sasakyan kailangan ng dito, bigas lubog dito. na. Ang kailangan, Ayan, solusyonan nyo ang mga ayan, baha. mga nakatira dyan. Sarap yung Wala pagsasampalin. na, wala nang pinto, Sarap hindi yung na sipain sa muka. Sabi ni Saan yung ate. pinto sa baba, wala na. Alaka. O isipin nyo, puro baha-baha na mga kababayan. Tapos mamimigay sila 20 pesos sa bigas. Ibebenta pa. Sarap nyo suntukin sa muka. Sabi ni ate, galit na galit. Hindi namin kailangan ng 20 pesos sa bigas. Isampal ko sa mukha nyo. Isampal ko sa pagbumuka nyo yan. Sipain ko pa kayo, sabi ni ate. Ayan, wala na makita dito. Kulang na lang sabihin ni ate. Ayan. Lahat ng bahay nakapatay na mga Oh. kuryente dahil abot na lahat ng outlet. Tignan nyo ha. Ayan. So mamimigay ng 20 pesos sa bigas. Tapos pupunta kayo dito, mamimigay ko bigas, dilata. Dilata, sardinas, Kailangan yun. pansit canton. Kailangan namin ma-actionan tong lugar na to. Murahin mo, te. Ang sarap nyong pagmumurahin. Tapos sasabihin nyo, 39 million na ang nabahagi sa Ilocos, Lahat sa ng ano, sasakyan kung dito, saan-saan. lubog na. Mga leche, Ayan o, bahay yan. Senior mga nakatira hestas, dyan. barabas kayo. Wala nang pinto, hindi na makita. Hindi kailangan ng taong bayan ng 20 pesos na bigas ngayon. Solusyonan nyo ang nangyayari. Ayan o. Jolo Revilla nakatanggap ng 1 bilyong pondo sa flood control pero lubog pa rin sa baha ang distrito. Wow! Paldo si Jolo Revilla. O eto, tignan nyo po ito mga kababayan. Grabing baha ito. Ayan. Baha-baha na. O, tignan nyo po. Wala na talaga. Nagke-etchos-etchas na. Ayan na. Grabe talaga. Mabibisit kayo talaga sa nangyayari ngayon mga kababayan ko. Mapapamura kayo. Mapapasuntok kayo sa simento. Mapapasuntok kayo sa mga pagmumuka ng mga bayan ngayon. Ang kakapal ng mga muka. Mga kababayan, puro sila impeachment. Walang nangyayari. 17 days lang, 325 billion ang gasto dyan sa Senado dahil sa kaka-impeach o kay Sara. Wala naman kayo ipakitang mga ebidensya na patunay na siya ay nagnakaw at dinaya ang taong bayan. Mga estas barabas, yan ang sabi ng tao. So, eto pa. O, tignan nyo po mga kababayan ng Cavite. Naku po, nilalamon po ng baha ngayon. Ayan, o, tignan nyo po. Sa unang hirit, ayan, kita nyo po. O, tignan nyo mga kababayan. Talagang nilalamon na tayo ng baha. Wala na talaga mga kababayan. Wala nang pag-asa. Mamimigay na naman ng mga sardinas, pansit canton. 20 pesos sa bigas. Ibebenta na naman. Mga hestas barabas kayo.
Makakarma din kayo, mga buhaya! O, tignan natin mga kababayan. O, ito ang presko ni Auntie Claire. Pakinggan natin kung ano sinasabi ni Auntie Claire dito. Pinagyayabang na naman yung ayuda. Ito mga kababayan, ipinagyabang na naman ni Auntie Claire ang ayuda ni Dayunyor. Hindi kailangan ng ayuda ngayon. Ang kailangan ngayon ay yung paano solusyon ng problemang ito. Mga kababayan, solusyonan ang problema sa baha, hindi mga ayuda. Palas. Eto, tignan natin. Ipinagyayabang na Auntie Claire. Tignan natin paano niya ipinagyabang yung Palas. Tignan natin mga kababayan Palas press briefing. Tignan nyo mga kababayan. Ito po. Magugulat kayo. Pinagyayabang na naman itong ayuda. Tignan natin. Ipinagyabang na naman na milyon-milyon na daw ang naibahagi. Mga sarap yung pagsasampalin. Tignan natin mga kababayan. Para posibleng sa search and rescue operation sa mga apektadong residente ng Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Aabot din sa 3,841 personnel ang dineploy para posibleng sa search and rescue operations habang nag-deploy ng 14 air assets ang isang kagamitan pandagat mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Mayroon ding naka-standby na 4,392 personnel at Alam nyo mga kababayan, akala ng mga kupal na mga ito, mga patay gutom yung mga tao. Yung mamimigay ka lang ng 20 pesos sa bigas at 3 sardinas at isang pansit canton ay nakalimutan ng flood control. Tapos ipagyayabang na naman, 39 million nang nabahaging ayuda. Hestas Barabas kayo. Yan ang mga sabi ng mga tao na galit dito. 943 na iba't ibang kagamitan para agarang deployment kung kinakailangan. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Sa report ng DSWD, umabot sa 54,370 family food packs ang kanilang naipamahagi, kasama na ang 2,722 ready-to-eat food items. O, yan ang pinagyayabang nila mga kababayan ko. Pero yung flood control issue, ayaw nilang imbestigahan. Kasi nga, paldo-paldo kayo. Mga Hestas Barabas kayo. Bakit, pagka ako binigyan nyo dito sa bahay, isampal ko sa mukha nyo yung 3 sardinas, 3 pansit canton at payless, isusungal-ngal ko sa mukha nyo yan. Subukan nyong pumunta dito sa bahay. Magbigay kayo ng ayuda, ibabato ko sa mukha nyo yan, sa totoo lang. Hindi kailangan ng ayuda ang mga Pilipino. Ano yung akala nyo sa amin, mga patay gutom? Ang kailangan namin, masolusyonan yung matagal ng problema. Ba't nyo ipagyayabang na naman na nandyan na ang air asset, nandyan na yung mga ambulansya, nandyan na yung mga rescuer. Nandyan na, 54,000 na ang nabigyan ng mga pansit canton. Itlog na dilata. Pansit canton na kalamansi flavor. 20 pesos na bigas, binenta na naman. Di ba yung nangyari sa Cebu, imbes na ibigay, binenta. Mga Hestas Barabas, yan ang sabi ng mga komento. O, check natin, ipinagyayabang na naman Auntie Claire yung mga ayu-ayuda na ito. Hindi namin kailangan yan. Isampal namin sa mukha nyo yan. 23 na iba pang food items at ang
at ang 1,376 na non-food items. Umabot rin sa halos 1 million pesos ang naipamahagi na tulong pinansyal ng DSWD sa ilalim ng AIX program. Alam nyo, Auntie Claire, hindi kailangan ng Pilipino yan. Mga hestas barabas kayo. Ang kailangan yung solusyon sa flood control. Ano nga akala nyo sa amin? Mga patay gutom na lang sa tuwing darating ang mga kalamidad na ganito. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi nakaranas ang baha. Makaranas man, pero huhupa kasi nga kaliwat kanan yung mga project, lalo na ang DPWH naguhukay. Gumagawa ng mga flood control na matitibay, pero ngayon mga kababayan, hindi na nila na-maintain kasi nga na-maintain ang bulsa nila. Eh naku po mga kababayan, magugulat kayo, masasampal nyo ang mga mukha ng mga ito eh. Sa ngayon, umabot sa halos 5 million family food packs ang nakahanda ng DSWD sa buong bansa, kasama ang 245,474 non-food items. Aabot din sa 1.61 billion pesos ang naka-standby na pondo ng DSWD sa buong bansa. Alam mo, Auntie Claire, kahit pa ipagyabang mo mga ayu-ayuda kahit bilyon-bilyon pa yan, hindi makakalimutan ng taong bayan ang dinaranas na pasakit para kaming mga preso na nasa hawla ng kulungan. Ano yun, tuwing baha? Ipamumukha nyo na patay gutom kami? Magpapadala kayo ng mga food packs. 3 red egg, 3 pansit canton, ilang supot na 20 pesos sa bigas. Isa, kada isang pamilya. 5 ang anak. Alam mo, Auntie Claire, hindi namin kailangan yan. Eh sabi nga ni ate, o pumunta kayo dito, mamimigay kayo ng ayuda, baka isampal ko sa mukha nyo. Hindi namin kailangan ang ayuda, bahana kami, mga hestas barabas. Yan ang sinasabi ng ni ate. Ay nako, magugulat kayo mga kababayan. Anong klase ito? O, ayan na, yung kanilang amo. Ayan na. Pinagmamalaki na naman nila na namigay sila ng mga ayuda. O, kita nyo mga kababayan na ito, check natin, nagyayabang na naman sila. Junior, nabawasan ang pasani ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha. Kahapon ay nag-inspeksyon. Nabawasan daw ang pasakit ng baha. Leche! Sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang O mga kababayan, si Duterte na naman tinitira. Kapansin-pansin daw ang paghupa ng baha. Leche! Bobo! Titirahin mo na naman si Duterte nung panahon ni Duterte. Walang baha. Sasabihin mo, hindi gaya nung nakaraang panahon. O tignan nyo, nagyabang na naman, tinitira na naman ang admin ni Tatay Digong. Kupal talaga to eh. sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. O yabang no, kung noon ay hanggang tuhod ang baha, ngayon ay hanggang talampakan na lang. Bobo! Pumunta ka dyan sa Metro Manila. Dyan lang sa Calao, sa Blumentritt, dyan sa Osmeña, dito sa Balintawak, dyan sa may LRT-MRT dyan sa Expressway, sa Cavite, Las Piñas, hanggang Leg. Ano sinasabi mo na hanggang talampakan lang? Ay nako. Tubig. Dahil sa nakita na agarang resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Wow, tignan nyo mga kababayan. Ako, ginubudol na naman tayo na Auntie Claire. Anong sinasabi mo? I-check na natin mga kababayan kung totoo sinasabi nyo. Tignan nyo. O eto, ha, ini-scam mo kami ha. O eto, tignan natin.
Ini-scam mo kami ha. O ayan, Auntie Claire. Anong sinasabi mo? Na hanggang ano lang, hanggang tuhod lang, hanggang sa kukulang ang baha. O kita mo sa Cavite ito. Ayan o. Anong sinasabi mo na humuhupa? Ano ka? Binubudol mo kami, ngayon lang to oh. Dinadaya mo kami. Anong sinasabi mo na humuhupa ang baha, hindi gaya dati? Di ba parang sinasabi niya kay Duterte na naman? O, kita nyo, o. Nagyayabang na naman sa Auntie Claire. O, kita nyo mga bata, mga kababayan ko. O, anong sinasabi mo na humuhupa? O, kita nyo, ito pa. I-check natin ang sinasabi na Auntie Claire. I-fact check natin ito. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. O mga kabayan, kapansin-pansin daw ang mabilis na paghupa. Bobo! Kupal! Yan ang sabi ng mga basher mo. Tuwang-tuwa sa mga boboli sa tangalista. Yung mga naloloko at nabubudol nyo. Anong mabilis na paghupa ng baha? Tuloy-tuloy nga ang pag-akyat ng baha. Anong sinasabi mo na na nawala ng baha? Tignan nyo mga kababayan, binubudol tayo ng taong ito. Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nako mga kababayan, o tignan nyo, ha, pati evacuation center. O tignan nyo ha. O tignan nyo, o, yan ba ang umuhupa ang baha? Tignan natin. Yan ba ang umuhupa ang baha, Auntie Claire? O, tignan nyo. O, yan ba ang umuhupa ang baha? Nako po. O, tignan nyo, Auntie Claire. Pinaglululoko mo kami. O, tignan nyo. Binubudol nyo kami, ha? Ano yun? Papakainin nyo na naman kami ng panis na, na 20 pesos sa bigas? O, tignan natin. Niloloko nyo kami. Niloloko nyo kami. Huwag nyo kaming bubudulin. O, tignan nyo ito. O, evacuation center na baha. O, tignan nyo mga kababayan, baha. Ngayon lang po ito. Anong sinasabi mo na wala ng baha? Para sa ating mga kababayan. Pero kung makikita nyo, kahit evacuation center ho natin ay binabaha. So sana ho ayusin na ho natin ang mga desisyon natin sa 2028 para hindi na po nakakaranas ng ganitong klaseng inconvenience. Yung mga kababayan ho natin na nakakaranas po ng pagbaha at syempre pangangailangan lumikas sa panahon po ng habagat o ng bagyo at tuloy na pag-ulan. O, ayan mga kababayan, o. Sasabihin, wala nang baha, mabilis ang pag-ano ng baha. Nako po mga kababayan, o ito, check natin, nagyayabang na naman. Ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Ay, nako mga kababayan, ano ka na lang eh. Ay, nako, tignan nyo po mga kababayan mga nangyayari ha, o ito. Pati doon sa... O, tignan nyo po ito. Matindi po ang mga bahang nangyayari. O, ito. Baha, landslide. Tignan nyo mga kababayan. Hagupit ng bagyo. Matindi talaga nangyayari ngayon. Kakaiba. Binubudol tayo. Mabilis daw ang paghupa ng baha. Ano yun? Diba mga kababayan, nang bubudol na naman itong Auntie Claire na to eh. Nababaliw na eh. Anong sinasabi mo na baha sa Hagonoy? O tignan mo ang Hagonoy. Anong sinasabi mo na wala na, ang lalaki ng mga budget ng mga ito, mga kababayan. Tapos sasabihin nila, wala nang baha. O tignan nyo mga kababayan ko. Mang Inasal Pork Barbecue. Tignan nyo po ito ha. O ito. Ito, tignan nyo po ito. Kabi-kabilang rescue operations ang isinagawa ng Philippine Coast Guard sa ilang lugar sa Cavite dahil sa baha.
Sa Imos, mahigit 100 stranded na residente ang nasagip sa gitna ng abot dibdib na baha. Ayan, abot dibdib ang baha mga kabayan. Sa Hagonay nga tayo, tingnan natin. Ayan. Ito, Hagonay, Bulacan. Mala ghost town na po ang ilang kalye sa isang subdivision sa Hagonoy, Bulacan dahil sa bahang matagal ng pinoproblema roon. Isang Hagonoy sa mga pinaglagyan ng ghost flood control projects. At nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, walang humpay ang ulan dito sa Hagonoy, Bulacan na nagpalala pa sa bahang ilang taon nang iniinda ng mga taga Mary the Queen Subdivision. Sa buong maghapon, mahina hanggang sa malakas na buhos ng ulan ang naranasan sa Hagonoy. Sa Mary the Queen Subdivision Hagonoy, mula tuhod hanggang binti ang baha. Aakalain ding ghost town ng ilang kalsada rito, lalo't abandonado na ang ilang bahay. Isa lamang itong kalsada na ito dito sa Mary the Queen Subdivision na matagal nang binabaha. Ito pong bahang nakikita nyo ngayon ay 7 taon na raw hong namemerwisyo sa mga residente rito. Ayon nga po sa ilang mga nakausap namin, dito sa street na ito, 3 na lamang daw yung pamilyang natitira. O isipin nyo mga kababayan, billion ang dito ang budget ng flood control na ghost project. Isipin nyo, billion kada taon, hindi maayos-ayos. Tapos sasabihin mo, Antikler, humuhupa ang baha. Ay nako, nang bubudol ka na naman. At karamihan po sa mga homeowners dito sa subdivision na ito ay umalis na sa kanilang mga bahay. 2005 po ito na i-donate sa local government kasi nga po hindi na kayang i-develop ng developer. Kaya umaasa kami sa gobyerno na sana matugunan yung aming mga hinaing dito. O, kita nyo mga kababayan. Isa ang Hagonoy sa pinaglagyan ng mga guni-guning flood control projects. Kaya't pag tumaas ang kanilang mga ilog, lubog, lalo na ang mga mabababang lugar. Sa ilog, high tide po talaga siya. San Sebastian River at saka itong Halang River. Halimbawa nga kung ang pondo na nailaan para doon, siguro may iipsan yung aming mga problema. Sobrang ramdam po namin at talaga pong, kumaga, nung nasiwalat po yung nangyari yan, talaga pong nakakagalit dahil, kumaga, expect po namin is mababawasan. Hindi man po talaga totally mawala, is mababawasan man lang sana. Pero, imbis po na mabawasan, mas lumaki pa po ang tubig dito sa amin. O, ayan mga kababayan, tignan po natin ang pasabog ni Marcoleta dito. O, check natin ha. Akala nyo ha, makakaligtas kayo ha. O, ito po si Senador Marcoleta. May pasabog. Tignan natin. Tignan nyo po ha. Ito pong ginawa kay Marcoleta. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Ito. Tignan natin. Flood control. Marcoleta. O, check natin ha. Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? O mga kababayan, di ba? Ta si Marcoleta ang ikinulong. O nasa ng hustisya. O mga kababayan, di ba? Si Marcoleta ang ikinulong, mga kababayan ko. Si Marcoleta ang nag-iimbestiga. Si Marcoleta. Mga kababayan ko, nakakaiyak. Si Marcoleta nagdurusa ngayon. Si Marcoleta tumindig. Hinarap ang mga kalaban, tumindig sa katotohanan. Pero bakit si Marcoleta ang nagdurusa sa kulungan? Sasabihin nyo, kalimutan na lang ang flood control issue.
Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan, nakakaiyak man. Pero yan ang katotohanan. Si Marcoleta ang nagdusa. Si Marcoleta ang kinulong. Si Marcoleta ang nagpasakit. Ngayon, yung mga Estas Barabas, tuwang-tuwa. Tapos, maghahatid sila ng mga 20 pesos sa bigas at 3 sardinas, isang pansit canton. I-try niyong pumunta sa bahay. Isampal ko sa mukha niyo yan. Tandaan niyo yan. Kaya huwag kayong pupunta sa bahay. Okay? Salamat po.